Mga kapuso, inaresto ng mga tauhan ng MPD-DPIOU ang isang lalaki sa Tanza, Cavite. Siyang itinuturong pumatay sa isang 28 anyos na lalaki na may-ari ng isang clothing line business sa Santa Ana, Maynila noong June 10, 2025. Base sa kuha ng CCTV, makikita ang biktima na naghihintay sa tapat ng isang tindahan. Dumating ang gunman at 7 beses pinaputukan ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero hindi na rin siya umabot ng buhay. Ayon sa MPD, agad din namang nahuli noong araw na yon ang driver ng getaway vehicle na sinakyan ng gunman. Siya rin daw ang nagturo sa pagkakakilanlan ng gunman kaya agad din nagkasa ng follow-up operation ang mga otoridad. Pero naging mailap raw ang gunman at nagtago sa iba't ibang bahagi ng Rizal hanggang sa tuluyang lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya noong July 25. Dito na siya tuluyang nahuli ng MPD sa bahay ng kanyang nobya. Pero hindi na nabawi ang baril na ginamit sa krimen dahil naitapon na raw ito ng gunman. Napagalaman na labas-masok rin sa kulungan ng akusado dahil sa iba't ibang kaso tulad ng illegal na droga, baril, murder at frustrated murder. Tumanggi namang humarap sa kamera ang gunman pero itinanggi niya ang krimen. Sa kwento naman ng nanay ng biktima, taong 2018 nang makulong ang kanyang anak matapos umanong taniman ng illegal na droga. Taong 2022 nang makalaya siya matapos hatulan ng not guilty. Pero naikwento raw sa kanya ng mga kaibigan nito na isang malaking tao ang nabangga ng kanyang anak habang nakakulong. Siya raw ang nagbayad ng 1 million pesos sa gunman para itumba ang kanyang anak. Pero wala silang ideya kung sino at ano ang totoong dahilan nito. Sa kabila nito, masaya ang pamilya ni Kyle dahil makakamit na niya ang hustisya. Abangan ang buong detalye mamaya. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.